O karon nga Sunday, naghisgot siya ganina sa the importance of a local church. Muna siya kung idala nga mensahe, kay kaganina nag-text na dahil si Joshua Mami, pwede ikaw magdala sa panimbahan karon kay dili ko makatindog. So, sa diyang namin na makabisya pa ganina, nakaingon ko nga, kaong kaayos siya karon, especially nga na yung mga bangko, o ang uban medyo dugay na pero nakalimot. Okay? Now, sa atong before the COVID, no? Ang COVID was 4 years ago, di ba? So, 4 years ago, sa dihang nag-COVID, sa Cagayan de Oro, gibawalan na ang magtipok-tipok sa simbahan. Pero ang Blessed Hope, medyo dugay-dugay yun nga napundang. Until such time na nagtawag si Mayor Kuan, si Kuan pa man to, si Mayor Oscar Moreno, Bishop, pwede ba nga undangon lang sa nato ang simba? Kaya daga nagareklamo, ang ano ba na sila din na, ang tipok maligigihapon, so naundang. So, siya mong gibuhat, ang leadership sa church na kahiusa, nga kay dili man magkatapong ang tanan. So, kung asa mo dapit nga lugar sa Cagayan de Oro, mag-put up mo o Bible study, kundi life group. Okay? So, tuon man nahitabo ang life group o Bible studies. Now, 4 years ago, that was COVID, karon, to God be the glory, ang Blessed Hope na ay 17 churches, house churches, nga naa within Cagayan de Oro. So, doon na mga buta nga angay na itong pasalamatan sa COVID. Kaya kung wala ang COVID, wala 17 churches nga ma-establish. Nara na siya sa mga barangay-barangay. So, mo na karong hapon, ang akong i-share sa inyo, ang i-share ko ni Bishop karong buntag. Ang title mao ang The Importance of Having a Local Church. Unsa man ka-importante nga dapat dunay usa ka local church diha sa usa ka lugar. Okay? Now, in Hebrews chapter 10 verse 25, kung kisay na Bisaya ka Bible, mas maayo. Nay makabasa? Sa Binisaya? Wala? Hebrews chapter 10 verse 25. Sige, kasi una maka-upgrade. Mas maayo kung butong Binisaya. Hebrews 10 verse 10-25. Dili na sa ungawin ng batasan sa panagtikom sama sa gibuhat sa uban. Magdilisigay hinuon kita labi na kay nasayod ka mo nga hapit na maabot ang kanya sa pagbalik sa iyo. Okay. Ingon din sa verse 25 sa English, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Kung sa'yo buti pasabot ani, ang ingon sa Bible sa Hebrews nga, dili nato i-forsake. Dili nato, sa man natin sa forsake. Biyaan. Dili nato himuong rason nga dili ta magkatigom. Okay? Together. As the manner of some is. But exhorting, encouraging one another, and so much the more as ye see the day is approaching. Kung atong makita karon sa atong palibot, makaingon gyud ta nga Ginoo hapit na mobalik. Amen? Nakita ba na nato mahapit na mobalik ang Ginoo? Ngano man kay halos ang tanan gapakasala, no? Bisan Christian dunay mga panahon nga makasala gyud, okay? Now, unsa ka importante nga dunay usa ka local church? Para sa uban nga wala nakabalo no nga ano na ay Blessed Hope, nalipay ko na ba to ang mga taga-Pagar karon wala okay. Now doon na gibisitahan kagahapon din ila sa silingan. Na-bless kay ko sa ila tungod kay gasimba sila dito sa layo sa Bugo sa Trinitas. And then iabot sa ilang panahon nga kanabitaw risky kay ilang pagnaog, kay labi nagapit na sila malit, magsilit-silit na yung bana, hangtod nga murag medyo doon na diferensya sa ilang dagan. So, muna isa sa ilang kanang ikahadlukan. Usa sila ka family. And then, ingon nila, gusto mong yun mi magsimba, nga dili mi kanabitaw maputol-putol among pagsimbang itungod sa kalayo.
So gusto sila musimba din sa church pero maulaw pa sila. So mutong among giadtuan. And then ang silang giingon tungod kay gusto nila magsimba sila as a family. Lahi yun ang magsimba nga uban sa imong pamilya. Amen? Diba? So, kaganina sa akong life group nako sa akong huddle, dunay usa ka mama nga nag-ingon kay amo man gihadol ang kaning mensahe ni Bishop. Asa sa wali ni Bishop nga naigok ka or nagpasalamat ka. So unsa yan yun sa ako? Sabi ni Mute, ako mga anak mga ulitawito naman. So ako silang giingnan nga anak ka na unsa na kumusta na ang inyong life group? Ni siya ayun to yan duha ka anak nga ulitaw. Okay ra kay mama, ikay dahan kay enjoy kay mi inana. Until ingon dayon siya nga unsa may inyong ikaingon sa inyong pagkatao karon. Kung wala siya nag-expect sa tubag sa iyang magulang nga anak, ningon niya magulang nga anak na, abi ni mo ma, kung wala siguro ko nakasulod sa Blessed Hope, dili ko kabalo kung naabang ako dinhi. Wala ko kabalo kung unsa ang klase sa akong kinabuhi karon. So ang mama, maoy nakamata. Sa iya mo nauna, ala, naka-istorya akong anak ani. So iya din gi-compute sa iyang kaugalingon. 38 years old na ko, siguro half of my life, ingon niya, kung wala ko nasulod sa Blessed Hope, hasta ko wala na ko karon. Because there was a time sa iyang kinabuhi nga nag-attempt siya suicide. Nga moambak siya sa bridge sa Carmen. Iyon siya nga, kung wala siguro ko nadakpan ni Lord, wala ko nakasulod sa church, wala na ko karon. So that is how important ang usa ka local church, di ba? Pila pa sa ato din makapasalamat ka, Lord, salamat nakasunod yun kong simbahan. Ha? Amen ba? Amen. Kaya kung wala, ambot lang, basta na ka nakapaingon. Okay? So, karong kahaponon, ang akong i-share sa inyo is the importance of having a local church. Ang importansya nga nung nagkinahanglan o usa ka local church. Kining Blessed Hope para itong wala nakabalo, first and foremost, tungod kay nag-desire akong papa o akong mama, nga doon nag-isimbahan din ni. Tungod kay daghan sila mga silingan na ilang nasyaran, pero dili nila madala-dala pa sa Cagayan, kay gamay naman ila sakyanan. So muna isa. Pero ang pinakadako nga rason, nga nung ni Blessed Hope karon tungod kay way back in 1987 to 1988, ang Ginoo nag-flash na sa heart sa kumbana nga doon na simbahan nga himuon dinhi. Nga ni simbahan nga dako ang iyang giingon. Ang giingon ni Lord dako nga simbahan. O without knowing nga si Joshua di ay ang mahimong pastor, ang pinaka-eldest nga apo sa akong papa o akong mama. So, kami mapasalamaton nga daghan din nino nga nagaduon na para magsimba o pagday diha sa atong Ginoo. So karong hapon maghatag ko og upat ka rason nganong importante nga dunay local church. Kaning ato dinhi, this is our local church. Ang atong main church is naa sa Cagayan. So, number one reason, to fulfill the biblical instructions of God. Nga po nung dunay local church, para pag-fulfill. So, ano pag-fulfill? Para sa ganina, pag-fulfill. Para sa binisayaan ni fulfill. The biblical instructions of God. Unsa may usa ka instruction of God dinhi sa Hebrews 10 katong gibasa kaganina, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. So, kinahanglan doon na di ay ipa-fulfill ang Ginoo sa ato. Ngano doon ay local church? Kay doon na siya ipa-fulfill, ipahimo sa ato sa mga instructions ni Lord nga dili pwede nga dili ta mag-assemble. Okay? Now, tungod niini, nahitabo nga dunay local church. Kinahanglan sa atong mga balay pwede ka magsimba, pero doon na gyud panahon sa assembling together kanang mag-iusap ang tanan. Kay lahi man kung magsimba ka dito sa inyo, pagkataon-taon masikag worship, ako yung nanimahok ng akong kuan, akong kanon, sunog na.
okay na pa ako nilabhan, wala kay concentration. So muna nga, it is important for us nga mag-usa kita diha sa pagsimba sa atong Dios, okay? Pero doon may mga panahon sa atong kinabuhi nga kung kanibita mo sa Kristohanon kanang dunay panahon na kanang mingon nga dunay tupa, di ba? Dunay tupa, dunay sapot, di ba? Sahay makita nga agoy nakasimba na ko gikan sa first Sunday paingon sa fourth Sunday. Gay, perfect attendance. Murag gusto ko mag-rest. Maglaag-laag sa ako karon nga Domingo di sa ko mo apil. Kaya atong feeling alkansi ta. Alkansi ba gud ta kung kita makasimba sa Ginoo? Alkansi gud ta kung kita kasimba. Pero diha na dahil mo gawas kung kinsa ang atong priority sa atong kinabuhi. Okay? So dili nga to na una-unaon. Nga kung nakasimba ka straight 1 month, na kay pundo, marabag sa bangko, nakasave na ka, dili na siya mao. As much as possible, we will have a 100% attendance the whole year. Okay? So muna siya ang paghatag o belief diha sa atong Dios. Okay? Now, next is the instruction. Okay? Doon ang instruction si Lord to develop and grow spiritually. Okay? Usahay, sitaw simba, pero ang mga wali nga ihatag sa ato, murag atong dawaton, pero pag abot sa balay na wala. Kaya atos pikas na dalunggan, wala na tanaka, dumdum. To develop and grow spiritually. Sa Hebrews 5:12, yun din For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So sa dihang nakasunod na din sa church, pag okay pa sa ato, di ba? Especially sa ato magikan tauglain nga reliyon, nga wala na ato ginapractice, ang ginapractice din murang tag makurat. Isa ba'y nakurat din sa unang alay, na di magsimba? Kisa'y wala nakurat. Or kinsa'y nakurat. Nakuratan no? Malay na din na sila mag-ambak-ambak na ay drugs. Sabak isa na tanan, alimuk-muk, di ba? But, sa diha magpirmi na kakapil sa ingon anak, kung sa ingon kakabati, di ba? First ni mong ani, dili ka mukla. Pagka-second, murag dili. Pagka-ikatulog, ang ana-ana pa lang ka. Hantod kadugayan, makusog na kinaimong pakpak. Hantod kadugayan mo, kanta ka na yun. Nga naman, tungod kay giingon din ni, to develop and grow spiritually. So sa diha makita nimo nga mag-worship sila na ma-feel bitaw nimo nga alam mo gyud kanang tinuod gyud nga kakita o ka-feel nila nga na ay Dios, di ba? Sa ato sa una wala man na, di ba? Wala lang. Basta na lang kay makita diya okay na pero walay feeling of the presence of God. Pero karon kung sige sa Bible, naamong pud sa Bible nga mag-clap your hands, mag-jump, mag-sing, mag-shout. Nakatanan sa Bible and that is what we are doing right now. So muna siya nga, to develop, muna sa hinay-hinay, sa magsigit kag simba, makaingon ka pag-buwari sa pastor in, alam, ang gana day magsigi pa maka, ang papa day ana yawa. So ikaw, tigbawan mo nga ang papa day sa bakakon yawa, mamakapaka di na. Dili na, musipyat lang. Diba? Dari panahon, musipyat lang. Okay, mo nang iyon nila white lies. Pero wala man sa Bible ang white lies, black lies, or gray lies. Lie is a lie. Okay? So, you need to develop and grow spiritually. Okay? Naman ko iyon din niyo, sa dihang bago pa ta nakadawat kang Kristo, tigulang na ta, pero in the spiritual side, babe pa ta. Bata pata, ayha pata gasugod. So muna sa dihang magsugod pag ani ang bata, unsa imong imnon o gaganon. Di ba gatas?
Sa diha magsige siya inom og gatas, mo na maka-build up sa iyang bones. Diba? Mudako siya. Until pag abot niya siguro mga 7 months, kung sayo-sayo siya maluta sa gatas, may na kay siya mukaon og kanon. Na kung inaana mukaon na siya kanon, pagkaon na siya bulalo, dili. Nga naman, di pa man ready ang iyang tiyan sa bulalo. Diba? So, gatas pag yun ni hapon, gatas, unyang kanon, pagkasunod na nasa din mga utan, then it is a stage, it is a development. Ingon din ni, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness. So kita nga mga big pa, kana bago pa ta natawag diya sa Ginoo, dili pa dayon ta maka-adapt, diba? Una mo, nay magwali ba o pa ka nakasulod, o pag mo pagsulod, unya ang wali din nakaigo sa imo. Kung sa imo nun, di, nakumbali nga ng simbahan, pagigo. Di ba? Kay you are still a babe. Bata pa, dili pa nimo kaya dawaton ang mga rebukes. Okay? Pero sa verse 14, ingon din ni, but strong meat belongeth to them that are of full age. So kung gulang-gulang na di ay ta, daghan na tagnipon, pwede na ta makakit-in sa bulalo. Diba? So, dili na ta pagpirmi gatas kung dili bulalo na, sa pabanang lauya, something ng mga gahi-gahi, pwede na ta na. Kaya mo din eh, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who are by reason of use, have their senses exercised to discern both good and evil. Mo na sa makadugay ka sa simbahan, makita nato nga dunay kabaguhan sa uban. Nakabantay ba ta, anak? Mismo sa imong kaagalingon, doon na kinabantayan na kabaguhan, wala. Kaya kung wala na ta dinhi, di ba? So, that is why, ang importante gid na dunay local church, para maoy magatudlo sa ato, magabadlong, pinaagi sa pulong sa Ginoo. That is why, importante nga dunay local church. No? Na dunay makabantay sa ato, magatudlo. Okay? Another verse is in 1 John 2:13. 1 John 2:13, ingon din ni, I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked man, the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Ingon din to develop and grow spiritually. Makita nato din sa 1 John 2:13 ang stages sa kinabuhi, di ba? Primero sa ingon niya din I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. Sa dihang bago pa ta nakadawat kang Christ, gitawag ta og babe, mga bata, di ba? So, gikan sa atong pagkabata, pagsulod nato sa simbahan, natudluan tag insakto, pila ba kabuk dinhi sa ato nga I know nga dunay mga mama, papa dinhi nga nakasulod mo dinhi sa church tungod sa inyong mga anak. Pila kabuk sa ato, matungod sa ato mga anak. Kaya nga naman, na ako'y nadugan sa unang-unang, nag-count ang mga bata, niya pag-uli sa ilang balay, papa, hubog, ingon din siya nga, pa, ingon ba yun sa among Bible study nga, dautan ang mag-inom, mag-inom, kay imong dapat yun ang imo, pinauton ang imong lawas. So, ang papa, nakurat, nga naman, tungod as bata anong iyang anak, nakabalo na siya what is good and evil. Okay? So, gikan sa pagkabata, pag magpadayon lagi pa yan mga, ako na-bless yun ko no, sa atong mga young people, kaning mga bato, mga dancers nato, si Princess, si Joy. Si Joy, Kiara. Chara, nagsugod yun sila gagmay, di ba? Gagmay pa sila. Now, karon nagamit na sila sa ministry. Nga naman, tungod ka natudluan sila silang Sunday school, nga kung doon na may gift of sayaw, ayaw mo pagsayaw-sayaw dito sa TikTok. Di ka sa atong simbahan. So, sa karon na itabo, oy, may na kay sila manayaw. Nga naman, tungod kay na-implant sa ila, nga
bisan o bata pa sila, pwede sila makasugod pagpanganak sa Ginoo. Okay? Now, kadaghan sa ato, dili nato makita ang stages sa atong kinabuhi. Okay? So, gikan sa gamay pa, niingon dahil ni, I write unto you, young men. So, sa atong pagikan sa pagkabata, ni-grow na siya pagka young men. So, mo na ni sila si Kano. Ako ginikatawag si Kano o pastor kay nag-decide siya na mahimong pastor, ba? Si Bokbok, gagawin mo na sila niya karon nahimo na sila mga ulitaw din sa church, nahimo na silang young people. So that means nagikan sila pagkabata, na-develop sila, ni-grow sila sa ilang pagkaulitaw karon. Kung mabot ang panahon na sila na sa maminyo, fathers na po dayon sila. Diba? So that means to say nga ang atong spiritual development and growth magdepende sa atong pag-access dinha sa atong mga kasimbahanan. So more than we need to be open for rebuke, we need to be open for advices. Tungod kay mo ni siya magatod sa ato nga ma-change ang atong kinabuhi o kita paggagamiton ni Lord. Okay? Another one is Ephesians 4:11. How to develop and grow spiritually. Verse 11, it says, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Okay? Ang usap ka iglesia, pares na din ingon ni Lord, gihatagan ako mo og mga apostles. Unsa man ang mga apostles? Ang ilang buhat ana, magsigig plant of church. Okay? Magsigig plant of church ang apostles. And then, doon may mga prophets. Kanawin ang bitaw nga, doon may panahon, grabe ang working sa Holy Spirit. Nagkalit lang may ingon nga, thus said the Lord, be ready because I am coming. Okay? Kana sila mga propeta, gasulti sila kung unsa mahitabo sa unahan. Naa na siya gaisulod sa church na gifting, pero usahay dili nato pagkakita, dili pagkaka-develop. Next is, some are pastors. So, na may pastor din na may kami ng mga pastors nga moabot pila ka adlaw karon. So, ang pastor, mo gina siya ang kanang bantay sa simbahan. Nga, din na mo dool ang mga katawhan, magpa-advise, kung sa padayong mga kinanglan, siya ang magplano kung sa pagabuhaton. That is the work of the pastor. Next is, teachers. Okay? Unsa man ang teachers? Para nang atong Sunday school na teachers, din nila wala lang tayo Bible studies mga dagko, no? Kaya wala lang tayo panahon. But we conduct Bible studies from house to house. So they are teachers. Mo ni sila ang gitawag og fivefold ministries na naa sa usa ka church. Ngano man, nganong naa man na siya sa usa ka iglesia. Imo dinhi sa verse 12, for the perfecting of the saints. Buti pasabot para ma-perfect ang mga church members, matudluan kung unsay insakto. Nga naman, dili sa tanang panahon nga itong una-una insakto, di ba? Nang kinahanglan tagpulong sa Ginoo para maoy mo lamdag sa ato. Ingon din for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Okay? Sa diyang nag-feeding ta sa una, dahil kaya mga volunteers, di ba? Kung asa ta pa imo, mag-life group o naa mga work of the ministry na siya. Next is for the edifying of the body of Christ. Unsa man ang edifying? Anang magahatag kag dungog sa imong Ginoo o sa imong simbahan. Ngano man, mo bitaw na usually na kumon kay miingon nga balo-balo Christian, balo-balo born again ana. Di ba? Pimi dayon kung unsa isulti sa imo, ikaw rin nagbuhat pero ang tanan madalahi. Di ba? Ingon ana man na siya. Ngano do na church para edifying. Kung unsay ato mga daotan nga buhat buluhaton ginabuhat, pwede tang badlungon para
for the edification of the body of Christ, na dili maulawan si Lord. Till we all come in the unity of faith. Hangtod kita, press na itong bibuhat ng SLI, di ba? Hinay-hinay, tungkol sa SLI, nagkaparihas na ang inyong growth. Okay? So, mo na siya ang isa ka rason nga no, do not yoy local church to develop and grow spiritually. Okay? Next. Number 3. Unsa nga rason? Number 3. Okay? Ingon din to cause the church to function normally. Okay? Para kuno mo function normally ang church. Romans 12:4. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and every member is one of another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let them do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that showeth mercy with cheerfulness. Ingon din to cause the church to function normally. Ang atong church dunay lain-lain o kana bitang ministry, di ba? Na ay worship ministry. Katumay mga tingog, ma-apply sila sa worship team. Kato na ay gift in dancing, talent in dancing, mo-apply po sila sa tamburin. Katong dunay, may ka butudlo. So you can apply for a teacher. Diba? Kung gusto ka magpastor, o hinay-hinay, magpatudlo ka, magpastor ka. Now, all these things na atong paggabuhaton, muna siya ang gitawag of giftings. Kada sa usa sa ato, doon na gitay gift, di ba? Mao bitaw madunay ba sa ato na sa gift of decoration. May gigano sa mag-decorate, so naa ka ng decoration. May kapagatiman sa tanong, o imo na. Lain-lain, variety. Okay? Pero kani ko nung gifting, napo ko nung gifting, basta may gini mong gift. Ay ma'am, ako bitaw gift ka na, maigit kay ko istorya. May kay ko magdala o balita. di ba? Kanang gift sa pagkamarites. Namo na siya nga gift nga angay ilubong. Kanang gift sa pagkamarites mo na ilubong. Pero kanang gift na ito, ang kabalutan mo share sa Word of God, mo na ito ipadaghan. Okay? So, kung na ako ng tayo ministry, sa ministry, ay uban sa ato ay kita sa kanang pag-abi-abi, diha ka sa ushering. Muna yung ni Bishop ka ganina nga. Ayaw ibutang sa ushering ka ng buntag pagani, nagmukuta na. Pagsunod, good morning. O diba? Mubalik pa ka na yung bisita, kumihinga, good morning. Really good, diba? Doon akong nagawaan nung ingon niya nga. Ikan siya sa laing church, niya pag-abot dito, bisita siya, pero nagtabang-tabang na siya, panday-panday, nagtabang-tabang, pero wala din siya na welcome. Wala siya na welcome, dili na siya nahagbalin. Nga naman, ang isa kabutang na importante sa church, kaning ministry of ushering. Kanaway bitaw kay mga abi-abi, kay bisag wala siya na-bless, or saman to isa pa, baka ito ilang kuan week, ilang praise and worship, pero tungkol kay na abi-abi siya, maybe na siya nga, sa sunod mo, balik na sa ko. Kaya nga naman, feel at home kay siya. Diba? That is a gift. Kung may ka mag-abi-abi, presentar sa imong kaugalingon din sa ushering ministry. Kaya ron magamit ang imong gifting. Okay? So, number 3 nga reason to cause the church to function normally, in 1 Corinthians chapter 12 verse 20, ingon din but now, are they many members, yet but one body? And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness.
For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. Kung sibot pasabot ani, kita ko no sa iglesia, mura tag-usaka, kita gitawag nga lawas ni Kristo, which is Jesus is the head of us. Now, kita tanan natay mga lawas, di ba? Isbay panday din hi. Kasi kabalo kundi ka panday, kabalo lang mamanday. Ako, kabalo may ako mamanday. Pero, daghang panahon nga daghan ang dukdok sa kumagto kaysa lansang, di ba? O sa dihang nga dukdukan imong kumagto. O sa imong bation, sakit. Ang imo ra bang kumagto ang nasakitan? Or ang imong whole body? Di ba? Ma-feel mo ang imong whole body nga sa kumagto ra ang naigo, pero sakit yung kisa nga tanan almost every part sa imong lawas. Ingon ana gihapon ang atong pagkakristohanon, di ba? We are all members. We have this lain-lain ta. Siguro ang mga worship team, ang ilang part sa body is they are the heart. Kaya sila ang mag-usher sa mga tao pag-worship nila sa Ginoo. Ang katong uban na sila sa gift of teaching, na uban gift of healing. Pag mag-ampo kang masakiton, maayo. Diba? Tanan-tanan ay gifting. We call that the spiritual gifts and the natural gifts. Sa mga wala pa ta nakaduod kang Kristo na atay batasan na maay mag-abi-abi, that is a natural gift. Mo na pagsulod mo sa simbahan, ibutang gyud ka dayon nila sa ushering ministry. Kaya mo pagani ka gisulod, pagsulod nimo ka ng imong dagway, hagkap, vibrant, murag malipayon ka pirmi. Those are the kinds of people nga angayan mag-ushering. Okay? Now, dili tanan sa atong lawas nga makita nato ang importante. Sa mga babae, ang importante sa ato, di ba, kinalan atong mga aping, hamis, atong ilong, medyo pinataloy-toy, bisa gibutangan na siya, o eyebrow, grabe ana-ana, unya ang mga, kaning atong mga pilo, kinanglan din pinalangki-langki, na ingon ana, tata, mutanaw sa outer image. But don't you know nga kung magdiferensya na gani ang atong inner part sa atong lawas, dili nato makita pero mas delikado, di ba? Sa dihang nag-high blood ko sa 1 o'clock sa Thursday, sa 1 o'clock sa kadlawon, ang akong BP abot ko 204. Ingon na ako sa akong gagali, matulog na lang ko, kaya wala nang ko'y debate, wala yun, wala sakit sa ulo, wala tanan. Pero pag ano ko sa BP na ko, 204, ikaw, matulog na lang ko. Pag-abot o, wapag yapon ko nakatulog, pag-abot o mga almost 3 o'clock sa kadlawon, mag-BP na lang sa ko, so nag-BP na sa ko. Pag-BP na ko, iabot ang akong BP o 234. Dito na ko na-alarm, kaya taas din kaayo. So, ibukaw na ako si Jesus, kaya may doon sa ako nga room, jet lang ako sa hospital. So, bidala ko niya sa hospital. Pag naog na mo, kung kabalo na si Joshua di ay, wala po nakatulog yan, nagbantay kang hilay, kinahilana. So, hindi siya wati ko, so nag-uban may paabot dito. Pag abot sa hospital, ingon ang doktor, ma'am, taas ka imong BP. Wala ka gibati, kung wala man. Insan, pagawas imong dila, sa pagawas ko sa dila. Ara sa imong kamot, wala man. Ang imong tiil, ma'am, akong pugman, pero si paag yun. Bogya ko na kumibot, wala niya ko. Normal. As in normal, pero 234 na. Pero naka-remember ko sa akong magulang na doktor, yun siya na, kung wala'y symptoms ni mo, taas ng BP mo, na delikado. So, muto pag-abot dito, nag-unay ng doktor na, kanang ma'am, pwede ba hatagan takag 1 dose na kanang insulin? Kay 251 ang akong sugar. So, muto, i-insulin ko. Siya, ma'am, i-admit na lang taka. Kung ayaw lang, hindi ko gusto magpa-admit. Kasi Bishop at that time was in Manila. Karon, kung hindi ko magpa-admit, so siya, sige, atong ulatan na mas stable ka. So, na-stable ko almost 5 o'clock in the morning.
So muto nga giulit namin pero sukad adto gipatagaan ko niya og tambal pero grabe pagid kataas ang akong BP. Just yesterday nag-normalize gid ang akong BP, to God be the glory. So dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga doon na tayo bation pero kay dili man parehas dinis gawas nga pumasaman ka dunay dugo makita nimo. Pero kung tuwa sa sunod ang diferensya mo may delikado. So sa ato tanan dinhi, doon na tayo party-party. Ang uban sa ato, maoy mata, maoy ilong, maoy dalunggan, maoy tinai. All of us, don't you know that every part of our body, doon na siya purpose? Naa. Kung imong putlon, kinamay ko sa ato mga magawas ang mga balibo sa ilong, kung imong putlon, ang balibo sa imong ilong, basta may tabo. Ha? Walay mo protect. Mo nang daghan ang talungat na mahimo. Kaya nga naman, wala naman mo filter sa abog. Diba? Mo na yung purpose. Ang atong pilo, gusto na ito nga mulangki. Diba? But don't you know, paglangki ana, pag abot sa unsay mga unforeign materials na musulod, di na siya makasunod kay nalangki man. Unsa may protection sa atong pilo? Don't you know, kung doon ay mahulog, bitaw, makapiyong ka diretso, automatic na siya because these eyelids mo ni siya ang atong protector gikan sa mga puling. So that means na bisag unsa kagamay sa parte sa atong lawas naa gid na siya purpose. So kung imong feeling karon awa mo koy purpose wala mo ko di mo koy wa mo koy parte sa akong sa dinhi sa simbahan no wala lang nimo makita. Nang tuli-tuli unsa man na siya? Nagya koy purpose ana. Para nga wala kayo foreign materials na makasulod, kaya kung doon ay makasulod, mo pilit. Diba? Diba tulit-tulit pilit? So diha siya mo pilit, dili siya makasunod diretso sa inyong dalunggan. Gagmay siya mabutang, but it means a lot. In the same way sa atong pagkakristohano, musahay, sunod gawas naman ko sa church, kaya wala mang buhay gabuhaton. No, wala lang nimo nakita. Try to find yourself kung unsa ang naa sa imo nga pwede nimo magamit para sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Okay. So muna siya pinaka-importante to cause the church to function normally. Dili man pwede nga si pastor ang kanta, mo gitar, muwali pagit siya, mag-abi-abi pagit siya, nga saan na lang. Dali na taan ang mga tigba. Nga kung atuon tanan, wala may Superman karon. Diba? Kinahanglan tinabangay. Okay? So, muna siya para mo-function taong insakto. The last nga reason, nganong importante nga dunay local church, it is a necessity in setting a good example. Nganong kung dunay local church, it is a necessity in setting a good example. Kinahanglan yun siya para nga makaset ta o good example. Okay? In Matthew chapter 5 verse 14, ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So ang mga tao sa atong mga silingan na nagapalibot sa ato, di ba? Pila ba kabuk din sa ato mga kaingon or giingnan na kasi silingan na lahi na lagi ka karon, na bag-o na lagi ka karon. Pila sa ato ang nakadawat o inaanak na appreciation. Ano, wala? O, 1, 2, pataas mo, okay. Di ba? That means to say, ingon dinhi, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Di ba? Namingon na, Rosa, una bitaw, ikaw ang gitong gadalagala sa mga unsa na mga imong padalon dito sa mga silingan, inana. Pero karon dili na. Kaya liyang gadalon karon pulong na ni Lord. Diba? Ang uban sa ato, diba? Kuy, kanap ito siya, grabe, na siya ka palaaway. Diba? Sana, kanang
Layog. Gayog, okay? Manglayog, pag yun. Di ba? Napag-iban sa kanap ito siya, grabe kinagkatabian. Magpadala ka karon ng istorya nga, kanap ito si Juan kay murag balbal. Ang iya kinala nito nga istorya, kanap ito siya, balbal. Nabalbal na yun. Nadugangan. Di ba? So, muna siya nga, we need to set an example. Dagan atong silingan nakasulod karon tungod kay nakita nila sa ato nga dunay kabukibuhat si Lord sa atong kinabuhi. Amen? Muna yun din let your light so shine before men that they may see your good works. Sa una, hangulan kay ka. Pero karon makaluto ka o ka ng hinaan nga nang ka. Magpadala ka dito sa imong silingan, di ba? Mayon yung silingan, huy, milagro. Ano man siya, sa pakinakaon ani. Di ba, makulat man. Wala, uy, na-born again lang ko. Lahi na ko karon, di ba? So, yun kung magpakita tag maayo sa atong silingan, dili kita ang iyang dayon kung dili si Lord nga dunay gibuhat sa imo sa ako. Amen? So, makita nila ang dako nga diferensya. In 1 Timothy chapter 4, verse 11, ingon dinhi, these things command and teach. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. So, karon, nagigibutan din niyo, these things command and teach. I-command and teach. Let no man despise the youth. Kamong mga batanon, kamo ang gamitonon ni Lord in this generation. This coming July 25 ba to? 27? Dunay Youth Congress sa Blessed Hope. Okay? Mga to ang mga batanon dito. Okay? So, imo din na, mga batanon, kinahanglan nga, ayaw mo pag-despise nga, batanon raman ko, magyapon ko'y mabuhat. No! Kaya ang mga batanon, mao'y gamito ni Lord in these last days. Ingon din din let no man despise the youth, but be an example. Kinahanglan mahimo mong example. Dili nga, may lang ta din sa church, pag-abot dito sa gawas, kita may number 1 na magbinuang kong istorya, green jokes. Dili pwede na. Mga batanon niya sa likod. Dili pwede. Nga kung dili sa church, o kita, pag-abot sa gawas, wild ay ta. Ayaw. Kaya ang atong Ginoo maoy maulawan. But be thou an example of the believers. Be an example of the believers, number 1, in words. Sa atong pangag-istorya, kinahanglan dili ta bugoy-bugoy mag-istorya, maghimo og kanang mag-istorya og kanang mga binugoy or kanang daghang pamalikas. Be an example in your word, in your conversation. Kung mag-istorya, di ba, mga bata kung mag-istorya, kada istorya na agi pamalikas. Okay? So in our conversation, kinahanglan makahimaya ta. In charity, sa atong pagpanghatag, sa atong love, in spirit, in faith, diba? Naiuban mga batanon nga pag-ingon nimo nga kuan ka lang. Unsa man kumusta man ka? Mo gyapon. Bugoy lang gyapon. Bugoy lagi kataman. Okay? In faith, kung dili mi ka nga grasya sa Ginoo, malipayon ko nakapasar ko sa akong sa imong grado din na. In purity. Okay? In purity. Kanang respect for others. Next, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Okay? So, kita nga mga niya sa simbahan, kinahanglan kita nga anak kitang mahimutang example sa gawas. Madili sila mapandol. Kaya ang uban mapandol, yun dahil nga, ang pinigil ka, balog-balog, born again, balog-balog, Christian. Ikaw ra ang naghimo, pero ang tanan mo madalahin. Okay? So, muna atong bantayan. The local church is a necessity in setting a good example.
pinaagi sa atong paghatag og priority sa atong mga tagsatag sa kinabuhi. Doon ako'y na-miss mo sa kanang paghatag og priority sa atong kinabuhi. Now, there are so many mga batan-on nga nakitaw. Jesus commands us to put the kingdom of God first place here. We all have priorities, but we must simply put them in the right order. Tanan man tana ay priorities, di ba? Tanan labi ng mga minyo, di ba? Unsay unahon nimo? Pagluto og pamahaw para banon sa anak, pamahaw sa inyong mga anak, unsa pa ba kanang uban o manglaba o kinahanglan kabulutan mo prioritize. Many Christians will not accept a job if it means missing services, and yet they find that God provides for their needs. Naidaghan sa ato ba nga kanang nangita og kang trabaho unya naay mo dawat sa imong mga trabaho pero tuas layo unya gi-compute nimo Monday to Friday trabaho ko pagka Saturday layo pa kay sa tanan kapoy na kay maabot dinhi og Sunday. So sa imong buhaton, which is your priority? Meaning ka nga kung ako yung dawaton magsigil ako absent sa church, di na ako maka-church, di ba? Pero ikas musulod nga napagid siguro ihatag si Lord. Napagid siya ihatag sa ako. So, mo na siya kabilang ka nga, ko ni dawaton. In the same way sa ako, especially just a week ago, kining akong classmate sa elementary, si Greg mga Villanoy, kananali ang Villanoy, doon sa GIL yung balay. Migrate sila sa Amerika. And then, nagkuhan siya o despedida party dito sa ako mga restaurants kagayan. Ikaduha, diyan na po sa ila, Domingo. Ingon sa akong classmate na, ato na lang kita, Milbo, sige pag-imbita si Greg mo, dili, lagi ko kay, kanang bago pa kugikan sa hospital, nagpa-check ko ta sa akong BP. Sige, sa Sunday na lang, kabalo man sila nga niya ako sa Sunday, dali ra kay pag-anak ni mo diya sa ilang Greg. Ingon ko nga dili, kayo po pwede basta Sunday. So ako mga classmates sa high school o sa elementary, kabalo sila, nga basta gani makatunong og Sunday ang any activity, kabalo din sila mapalibad ko. Ano man, my first priority on Sunday is God. So sa atong tagsatag sa kakinabuhi, kung kay balunta mo prioritize, kung asa na to ibutang si Lord, we will reap. Bisan to abing ka nga, kung ako'y trabaho, pero how come, sa wala kay trabaho, God provided you because you prioritize Him. Okay? Now, naiuban sa ato kadaghanan, mga mama, no? Ang uban, gusto lang ta mag-stay sa balay, labi ng Sunday, nga nagkan kitag labunon, plansahon, napay limpyuhon. Minsan, di lang sa akong musimba karon kay maglaba para ba ko, nang kinahanglan kay init pag karon kinala pa kung magkano ka mala, ako din ang plansahon. Pag uman ako plansa mamad, daghan na kaayo na kalinya. Pangutana, asa si Lord atong tanan nimong schedule? Na ako wala. No wonder na kung doon natin pangayon ni Lord, dili niya ihatag. Nga naman, wala pa nato siya giuna. Diba in Matthew, seek ye first His kingdom and His righteousness, and everything, all, wala nag-ingon dia, and 1/2, and 1/3, and everything shall be added unto you. Bisan og bana kung wala pa kami ihatag ni Lord, or asawa, diba? Unaha. My favorite verse sa dihang na born again ko kaning giingon sa Psalms 37 verse 5. Kasi kabaluan na. Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Tumbak ginakay sa ako. Delight. Ang sikreto di ay para nga ihatag ni Lord ang atong gusto is to delight. O sa may papansabot sa delight? Pahimuton nimo si Lord. Unahon nimo siya. Kay bisag unsa imong pangayoon, iyang ihatag sa imo. Basta kay nauna nimo siya. Nauna ba nimo siya sa imong devotional? Nauna ba nimo siya sa imong prayer life? Sa pagkabuntag, unsa imong unahon nimo tan-aw, ang imong cellphone, imong Bible. Na ako'y gi-post sa una, na nakuha na ko sa Osaka, very
anointed speaker nga negra itong nga babae. Kung sa iyang giingon, first hour in the morning, before your feet touches the ground, give thanks to the Lord. Pag-pray, ayaw ipadapat ang imong tiil sa salog nga wala pa ka nakapasalamat kang Lord. Okay? So, mo na siya ka-importante. Because God, kawan naman din si Lord, kapag matanin mo sa imong panghimuta, pagkapalapirang sa kung sa kadayon, nalimtan si Lord. Then how can you expect God to give you what you want? Nga wala man mo siya giuna. Delight yourself unto the Lord. Mga lalaki sa likod, kung gusto mo makaasawa o insakto, delight yourself to the Lord. Delight. Muna siyang sikreto. Okay? Bisan pag di ka manita, dado ni Lord sa imong atubangan, ang iyang gusto nga imong maasawa. Basta, kay imo siyang pipahimuhot. Tamits? Yes! Yes! Ayaw na pag kanang karag-karag na hanto kadugayon, matumba ka, madasmag. Kay imo yung kapangita untong imong tanawon, ayaw. Relax. And delight yourself unto the Lord. Pahimot as si Lord. I tell you, that is based on experience. Okay? Kinahanglan na pahimuton nato si Lord ay tamuhin mo sa atong gusto. Putting Christ first even before family sometimes. Diba? Muni kaning mga minyo o pastor, there are times nga maunang yun ang buluhaton ni Lord kaysa imo. And you need to consider that. Okay? So, ingon din when church becomes optional to you, it will become unnecessary to your children. Tinuod yun. Pag makita sa atong mga anak, nga ang akong mama, di man gustong simba. Dagan sa mga bata, din sa una nga, ang nag-una ang mga bata, di ba? Ang mga mama, wala. Nga katawag ka Grace. Di ba? Kay kini si Grace sa una lang, ayun na, banat ng mga bata, di ako si pangbuhat, na may snack ang mga bata. Ano din si Grace na, kuya, ito kaya snack. Di ba? Tungod sa iyang anak, nakaduol siya sa simbahan. Nga naman, tungod kay, kung makita sa atong mga anak, nga kita parents, wala naghatag kong panahon or priorities sa Ginoo, mayroon po na silang, kumama, wag gani, simba, ako pa. Diba? That is especially when our children are already naana sa teenage. Because ang teenagers karon mas dako ang time sa himugon sa mga batanon kaysa ilang mga ginikanan. Nang wala na to sila napasunod, dili sila uban sa ato. That is why katong akong kauban dahil na sa life group ako member, insabi kita ni Mute, eye-opener yun sa ako. Pili man siya makadulog sa wali nga po ang imong anak na siya sa teenage. Teenager na imong anak, unya di wala ka naka-develop o kanang relationship diya sa ila. Asa sila mangita og confidence, asa sila mangita og kanang advices o anak. Kaya wala man sila nakahimo og relationship na sakto sa imo, dito sila mga amigo. And by the time na imo sila i-force, simba lagi ta karon, please sabihin ko. Nga naman, wala pa ka nag-spend of time. Ang ilang mga amigo nag-spend of time sa ila. So dito gid sila paingon. So muna karon nag-iingon din when church becomes optional. Kung ang mga tao din sa iglesia optional ra sa ato si God, then it will become unnecessary for your children to go to church. Doon na statistics ang dihatag ni Bishop kaganina. 1 out of 3 marriages end in divorce. So sa 3 marriages, doon ay usa nga isa ra ang wala ang divorce, ang duha divorce. 1 out of 105 marriages end in divorce if the couple attends church regularly. So 105 marriages, isa ra ang divorce kung ang husband and wife the church regularly. 1 out of 1,155 marriages
end in divorce if the couple attends church regularly and prays together regularly. So makita nato ang diferensya kung unsa ang usa ka pamilya nga wala si Lord. Okay? So muna as parents kinahanglan labi na atong mga anak na sila sa teenage nga kanang edad, kinahanglan nato aduna gid closer relationship with them. Kaya kung wala dito sila moadto sa ilang mga amigo. Okay? So, ana ka-importante ang local church. Ako, na-bless din ko ato ang magyantuhan kagahapon na among bibisitahan amigo ni Rosalie o ni Shirley na kauban sila ni Resi tungod kay makita nimo sa iya gani dagko na yung mga anak na siya apo. Pero ang iyang gi-desire anong gusto sila musimba din is doon para sila as a family will come together to worship and praise God. Diba? So, kung mauna siya atong unahon sa atong kinabuhi nga si Lord yun may mahimong first priority, walay rason na dili tayo prosper ni Lord. Kay magdepende din na siya pirmi sa ato. Wala di problema. Doon ay usa ka kanang mama dito sa akong life group na ganina. Insya na, abibitaw ni mo, ma'am. Kaya ang church naman sa ilang balay. Insya, nag-ingon ko, nag-promise ko kang God. Wala man ko nag-offer sa akong yuta himuag simbahan para sa church o para nga dinhi sa among panimalay doon rami magsimba. Pero ako ni siyang gihatag nga negotiation nako between me and my God. Walay bisan kinsa mga kapapahawa ani sa ila dinhi sa akong tuktaran. Kay ngano ma'am, usa ra gyud kabutang ang akong gusto. That kung mamatay ko, I will be able to bring or to establish a legacy sa akong anak o sa akong mga apo nga ang ilang lula nagpatukod yun simbahan diha sa ilang tungkaran para na dili gid sila mawala sa presensya sa Dios. Mao ba na ang atong naas atong kasing-kasing nga mahimong legacy sa ato nga ang akong bana, akong anak sa akong anak, ug akong mga apo sa tuhod, mga lagad yun sila sa Dios. Okay? So that is how important na dunay local church. Okay? So mag-ambutan. Amahan, labing balahan, salamat sa inyong pulong, ikaw Lord God, na-bless niini nga panagtigong karon sa imong mga kaanakan, tungod sa ilang pagpaniminaw, sa imong mensahe. But Lord, I pray that this message, dili lang sulod sa usa ka dalungan, magawas sa pikas, kundi mahimong ni siyang seed, diha sa mga kasing-kasing, O Lord God, na mahimong importante ang local church namo dinhi sa among kinabuhi. Lord, tabangi ang matag usa karon nga makita nila ang ilang giftings, makita nila, O Lord God, ang mga gihatag nimo sa ila, Lord, ng mga skills or whatever, O God, nga magamit nimo sa imong parasan o magamit nimo sa inyong iglesia. Salamat sa matag usa, O Lord God, na nakabaton, O Lord God, o mensahe sa ilang kinasuluran. Lord, ilan yung pagkabuhaton and they will live by it, Father. Thank you for each one of us here, O God. And as we continue to praise you and worship you through our offerings and tithes, you will bless each and every one of us. In Jesus' name, amen. Amen. Okay? So, panahon na sa paghatag.